Department of Justice, Undersecretary Jesse Andres. Magandang umaga, Yusek Andres. Good morning, Aljo, at magandang umaga rin sa lahat ng ating tagapakinig. Opo, Yusek, sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo, again, this is Aljo Bendio. Salamat po sa pagtanggap po ng aming Long time no see, tawag. Aljo. Opo, sir. Long time no see. Opo. Malinaw ho na walang authority ang ombudsman, no? Para i-disiplina or investigate yung mga government officials. Dito po sa kontekstong isinabi po ng Pangalawang Pangulo, VP Sara, on the alleged threats against President Marcos Jr., kay First Lady and kay Speaker Martin Romualdez. Tama ho ba, sir? Yeah, linawin natin Opo. mabuti yan, Aljo, para sa lahat ng ating nakikinig. Kasi po, sa mga criminal cases, meron po tayong tinatawag na concurrent jurisdiction ng Ombudsman at saka ang Department of Justice. Okay. Depende po sa klase ng criminal offense. So, meron po tayong memorandum of agreement between the Ombudsman and the DOJ kung saan po nilinaw natin yung tinatawag na concurrent jurisdiction. So, dito po sa MOA natin, maliwanag po at naaayon din po sa batas ito ng Ombudsman na kapag ang isang bagay ay tumutukoy sa performance ng official functions ng isang public official at related po to sa anti-graft law, yung mga illegally acquired wealth, mga bribery cases, plunder, at lahat po to under the cognizance of the Sandigan Bayan, yan po ay nasa poder ng OMB, primary and exclusive jurisdiction. Okay. Maliwanag po yan. Pero yung other than those that I mentioned, yan po naman ay concurrent sa DOJ, sa Department of Justice. Kaya itong particular na pinag-uusapan natin, yung grave threats, itong possible inciting to sedition or sedition, at yung violation ng anti-terrorism law, hindi po yan na within the jurisdiction of the Sandigan Bayan. Yan po ay sa jurisdiction ng regular courts, kaya po Department of Justice ang may saklaw dyan. Yan. Paano po? Opo, magkakaroon ba ng sariling investigation ng ombudsman dito? Moto proprio, hindi na? Hindi ko po alam. Nasa kanila po yan. Kung gusto nilang mag-imbestiga, it's up to them. It is within their powers to investigate for other purposes. Pero yun po ang nililinaw ko. No? Kasi yung ibang tao po nag-iisip dahil ang pananaw nila baka daw mag-take over ang ombudsman because meron daw silang karapatan na to take over the investigation of any case from any government agency at any stage of the investigation. So yan po ang gusto kong linawin na ito po ay tumutukoy lamang dun sa mga kaso within the primary jurisdiction, yung mga kaso po na sinasampa sa Sandigan Bayan on public officials in the performance of their official duties. Okay. Kapag po ang kaso ay hindi dun sa larangan na yun, ito ay personal, grave threats, sedition, at anti-terrorism law, wala pong poder doon ang ombudsman. Nasa Department of Justice po yan. Kaya po hindi nila pwedeng kunin yung investigasyon dyan. Kaya kami po, nasimulan na namin through the National Bureau of Investigation at nasa jurisdiction po ng Department of Justice yung patuloy na pag-investigate at posibleng kung mamarapate ng ebidensya, prosecution ng kaso na yan laban sa Vice Presidente. Opo, nagbigay po ng pakiusap, di naman na kondisyon, kundi nakikiusap si VP Sara na basahin niya muna kung ano yung mga itatanong sa kanya ng NBI bago niya sagutin ito pong investigation ng NBI. Ano po masasabi niyo tungkol doon? Hindi po normal yun. Sa isang law enforcement investigation, nasa discretion po ng police o ng NBI kung ano po yung kailangang itanong doon po sa iniimbestigahan dahil they want to get to the bottom of the truth. Yung candor at yung pagkaagad-agad po na sagot, hinuhusgahan din ho yan ng NBI. Kaya hindi po normal yun na kailangan siyang humingi
ng advance copy. Hindi po ganun ang normal. Kaya sinabi na lang natin na dalawa naman yung area of inquiry. No? Opo. Unang-una po, yung binitawan niyang pagbabanta sa Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, at Speaker Martin Romualdez. Ano po yung circumstances ng pagbabanta niya at kung sino itong nakausap niya na umuo at pumayag doon sa balakin na humaghiganti doon sa tatlong opisales kung sakaling may mangyari sa kanya. Oho. So yun po yung unang paksa ng investigasyon. At pangalawa, yung binabanggit niya na sariling banta sa kanyang buhay bilang Vice President. So naaayon din po sa mandato ng NBI yan na pag may national security issue involving the President and the Vice President, poder din po nila yan na mag-imbestiga para maprotektahan ang ating mga halal na opisyales. So yun po, dalawa lang po yung bagay na tatalakayin sa kanyang investigasyon at ang importante po humarap siya dahil ito po ay pagrespeto sa batas. Mhm. Ito po ay pagbibigay ng kumbaga example na lahat po tayo, lalo-lalo na ang mga public officials, ay tumatalima sa mga proseso ng batas. Mhm. Kasi yung investigasyon po ng NBI naayon sa batas yan eh. Kaya Opo. dapat pong humarap siya para ipakita na lahat po tayo ay sang-ayon sa rule of law at hindi po dapat ilagay sa ating kamay, personal na kamay, ang pagpapatupad ng batas. Okay, humingi po si VP Sara ng nakiusap din siya sa NBI na i-reschedule yung hearing on threat against President Marcos et al. Opo. At kung Opo, yung patuloy December pa rin 11 po, Opo, kung ang patuloy hinihingi niya, at hindi po siya talaga pupunta ho doon. Hindi niya haharapin ang NBI upang sagutin ang mga katanungan ng NBI. Ano po mangyayari sa kasong ito, Yusek? opo, yung December 11 po na hinihingi niyang rescheduling, Opo. pinag-aaralan po ng DOJ yan, ay ng NBI at ng Opo. DOJ. Oho. Pero kung alalahanin nyo, yung unang setting po ng Biyernes, tinuloy po namin dahil po nagparaya na ang Kongreso doon sa investigation nila para mauna ang mas importanteng investigasyon ng NBI. Pero ganun pa man, kung December 11 ay yun ang hinihiling niya, maaring mapaaga yun, susulatan namin siya o mapagbigyan. Ang importante po, humarap siya at bigyan po natin ng respeto yung mga legal na proseso. At we will give her full opportunity to explain her side. Paano po kung hindi po siya talagang magkikipag-cooperate sa NBI, si VP Okay. Sara? Ano po mangyari, Doon pala Yusek? ako naputol. Opo. Okay. So, ang ibig ko pong sabihin, yung pong investigasyon ng NBI, pagkakataon din po niya yan para magbigay ng tamang paliwanag to put into context yung mga pahayag niya Aha. na pagbabanta. Mm. Kasi po, yung investigation po is not only to find incriminating evidence, but also exculpatory evidence. Mm. Kasi we want to get to the bottom of the truth, and if the evidence warrants, doon po kami magpa-file ng kaso. So, sayang po yung oportunidad kung ang Vice Presidente ay hindi pupunta sa investigasyon, gagawa rin po kami ng patuloy na investigasyon at base doon sa makakalap naming ebidensya, maaari pa rin kami mag-file ng evidence ay ng kaso based sa evidence na hawak namin. Okay. Alright. Bilang abogado po, Yusek, no? May mga niluluto ding impeachment pero nakiusap na si President Bongbong na wag na ituloy yan sa Kongreso. Oo, wag na ituloy ang impeachment dahil maraming problema ang bansa ngayon. Ano ba mauna dito, sir? Itong investigation ng NBI or impeachment muna? Pwede ba isabayan? Well, sa totoo lang, hindi ho pwedeng maghintay yung investigasyon ng NBI. Okay. Dahil national security issue po ito eh. Okay. Yung banta po sa Pangulo ay hindi po namin minamaliit. At dahil po ito ay nanggagaling sa isang mataas na opisyales na may power at impluensya. Yung proseso ng impeachment naman po, maari yang simulan ng any complaint from any individual, lang sa isang membro ng Congress. At maari din ho yan manggaling sa one-third members ng Congress. And yung complaint po na yun, so with the one-third support can be the articles of impeachment
that will be eventually forwarded to the Senate as an impeachment court. Opo. Ano po ang inyong masasabi naman sa assessment ng ilan na baka ito ay bugsulan ng damdamin sa galit ika nga ng pangalawang pangulo kaya't nabigkas niya ito? Kasi may kondisyon siya eh. Na kapag ako'y mamatay, oo, may mangyayari sa tinutukoy niyang mga tao, mamamatay din sila. Ano pong masasabi niyo tungkol doon? Seryoso ba Hindi, talaga ito? Opo. binabase lang natin sa batas. Okay. Dahil po, dun sa batas natin, sa Revised Penal Code, kasama po sa pinarurusahan kahit na conditional threat. Okay. Paulit-ulit ko sinasabi, there is no such thing as a conditional threat. A threat, it's a threat. Dahil po, yung pagbabanta po, kahit may kondisyon, pinagbabawal po yun dahil nakakadisturbo po ng liberty at security ng isang individual. Oho. Pag sinabi mong papatayin kita, pag hindi ka sumunod sa ating usapan, conditional din po yun, pero pagbabanta na rin yun. Kaya yan nga po, mabuti ipaliwanag niya pag humarap siya sa National Bureau of Investigation. Dahil napaka-selan po nung binitawan niyang banta dahil siya po ay mataas na opisyales, may poder, may impluensya, may kakayahan, at ang pinagbantaan po ang halal na Pangulo. A threat to the President is a threat to every Filipino. It impinges on national security. Kaya hindi ho dapat natin itong baliwalain o maliitin. Okay. Sige po. At Opo. sa ngayon po, sa unang hakbang ng inyong pong ginagawang investigation through NBI, wala pa ho talaga tayong mga tawag dito, mga tao na na-identify natin na nakausap ni VP Sara? Wala pa. Wala pa tayo doon. Tinitignan natin ang lahat ng mga dating mga nagpahayag na gusto nilang gumawa ng masama laban sa Pangulo. Marami pong ibang nagbibigay ng mga ganong statement. Kapag may nangyari kay VP Sara, ay mananagot ang Pangulo at nagbabanta rin po sa kanilang buhay. So tinitignan ho natin lahat yan. Pinapagtagpi-tagpi, pinapag-aralan. At hindi ho tayo magmamadali. Kung walang sapat na ebidensya, hindi po magpapile ng kaso ang DOJ. Kaya patuloy po ang pagkalap muna namin ng ebidensya and give everybody a chance to explain their side. Ito lang po kung sakasakali lang po, kasi ang Pangulong Marcos Jr. ay sinabi na doon sa Congress, wag niyo nang impeach si VP Sara. Kung sakasakali po sabihin ng Pangulo na wag niyo nang ituloy ang pagkaso kay VP Sara, ano pong mangyayari sa prosesong ito, Yusek? Malayo po na mangyari po yan dahil ang Pangulo po, ang numero unong may tungkulin na ipatupad ang batas including our criminal laws. At due process po ang paraan para po matuloy yung proseso na yan. At ang Department of Justice, nasa batas din po yan, Revised Administrative Code, we are the primary agency that is tasked to investigate and prosecute criminal offenses. So yung due process po ibibigay natin, pero hindi po ako naniniwala na maaring magbigay ng direktiba ang Pangulo that nalalabag po sa requirement ng due process and rule of law. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, DOJ, Yusek Jesse Andres. Sir, thank you. Salamat din po.